Ang mga sponsor natin ngayon ay sina Joey and Maan Canvalia, Viola Family, at Pasasalamat, Garcia Family, Mrs. Rosie Blasa and Family. Para sa mga may kaarawan ngayon, si Joanna Clarice Navarro, Emer Sakal, at para sa mabilisan na pagkagaling, sina Irene Martinez, Irene Garcia, Purificacion Bautista, Pilina Samya, Formentina, Lisa Perelia Canutan. Para sa mga kaluluwa, Emmanuel Jr. Benedicto, C.G. Navarro, Captain Abiliardo, Dr. Ofelia Garcia, Dominador Piñas Jr., Lamberto Ambiti Sagkan, Angela Barrero, Manuel Aranelio, Wally Blasa, Mrs. Emerita Lim, Bonifacio G. Martizia, Gregoria Viran, at sa lahat-lahat ng mga kaluluwa sa Portugal. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo nagtitipon sa kapilya ng St. Peter and Paul. Ngayon ay kada-23 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa pagdiriwang ng ating banal na misa ay si Reverendo Padre Christopher Osaris Isdines. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi din po, Father. Ipinapaalala sa atin Jesus na ang Ebanghelyo ay hindi lamang isang pagpapahayag na dapat tanggapin, kundi isang pagpapasyang kailangan isabuhay. Kung buo ang pagtanggap natin kay Kristo, siya ang dapat nating unahing pagkaabalahan. At upang maging karapat-dapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan, hingin natin sa Diyos ang kanyang pagpapala at pagpapatawad. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid
namin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinukupok ko, ay tunghayan mo ng ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinong tao ang nakatatarong ng kaisipan ng Diyos? Sino ang makaaalam sa kalooban ng Panginoon? Kapos ang kaisipan ng tao at marupok ang aming mga panukala, sapagkat ang aming kaluluwa ay hinakatak na pababa ng aming katawang may kamatayan. Ang aming katawang lupa ay pabigat sa isipang punong-puno ng panukala. Nahihirapan kami para mahulaan man lamang ang nilalaman ng daigdig. Nahihirapan din kami upang malaman kung ano ang mga bagay sa paligid namin. Sino kung gayon ang makauunawa sa mga bagay na makalangit?
makakaalam ng inyong kalooban, malibang bigyan mo siya ng iyong karunungan, at lukuban ng iyong diwang banal mula sa kaligtaasan. Sa ganitong paraan lamang maiwawasto mo ang mga tao sa matuwid na landas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon aming kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Poon aming kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon aming kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na parang mong ginawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi nalalagkat, bulaklak ay nalalagas. Poon aming kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay lumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon aming kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama mo yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin magalang ang aming amo. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang gawin. Poon aming kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinakamamahal ko, akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ngayon'y nakabibilanggo dahil sa Kanya. Ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naakit ko sa pananampalataya, samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Pinababalik ko siya sa iyo, at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling, upang sa halip mo, siya maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot, upang hindi maging sapilitan, kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil, nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo, upang sa pagbabalik niya makasama mo siya habang panahon. Hindi na bilang alipin, kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo ang aking tunay na kasama, tanggapin ko siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang pasikatin kagandahan ng loobin ng kabutihan mo sa amin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magbubugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman may patapos, siya'y puputyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi mo nauupo at pag-aralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. O kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusubo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli magandang gabi po sa ating lahat. Marami pong katanungan, lalong-lalo na itong ating ebanghelyo na binasa, sapagkat may sasabi natin na bakit parang salungat? Ano ba ang ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya na hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umibig sa kanyang ama, ina, asawa, anak, o mga kapatid o sa sarili niyang buhay? Siguro po nagtatanong tayo, bakit kaya gano'n? Ano bang meron? Di ba ito yung turo ni Jesus? Ito yung turo ng Diyos? Ito yung turo ng ating simbahan na kailangan natin mahalin ang ating pamilya, kailangan natin mahalin ang ating mga magulang. Pero bakit sinabi ni Jesus ang ganitong mga salita? Mga kapatid, nung nag-aaral pa po ako ng theology, kapag po pinag-aralan ng Biblia, meron pong sarili-sariling genre. Hindi mo pwedeng i-interpret ang Biblia kung ano yung nakasulat. Sapagkat meron itong sariling interpretasyon. Kagaya na lang kapag ang binasa mo ay history, hindi mo siya pwedeng i-interpret as scientific fiction. Kailangan mo siya i-interpret as history. Hindi mo rin silang ang scientific fiction, hindi mo rin siya i-interpret as history or reality. Sa theology po, itong tinatawag natin na ebanghelyo ngayon, ito ay tinatawag na hyperbole. Siguro kung kayo ay nag-aaral ng grammar or English o ano paman, ang hyperbole po, ito po ay tinatawag na gusto mong pagdaanan ng pansin sapagkat mabigat o kailangan tugunan. Kailangan may significance. Kaya si Jesus na mismo nagsabi na, kung gusto niyo maging alagad ko, dapat ganito ang gawin niyo. He speaks about priority. He speaks about the significance of discipleship. That radical discipleship is indeed necessary in following Christ or Jesus. Kaya nga po nasabi niya ito na dapat unahin natin si Jesus. Dapat unahin natin ang mga turo ni Jesus kung tayo ay gustong sumunod sa Kanya. Kaya nga po, sa pangalawang sulat o sa pangalawang talinghaga na sinabi niya dito na, sino bang tao ang magtatayo ng tore na hindi mo nauupo? At kailangan niya pag-isipan
kung itatayo niyang tore, ay ito ba ay matatapos niya o hindi? Ganon din yung pagsunod natin sa Kanya. No? Na sa pagsunod natin kay Jesus, kailangan muna natin isipin, ito bang gagawin ko ay karapat-dapat ba? Ito bang gagawin ko ay kaya ko ba? Kaya nga po minsan, kung mapapansin natin ngayon, halimbawa na lang sa pag-aasawa. Oo, maraming tao ang gustong mag-asawa. Pero di minsan naisip ba nila na sa pagpasok nila sa ganitong buhay, naisip ba nila na kaya ko ba ito? Handa na ba ako sa ganitong klaseng buhay? O kaya naman, kaya ko bang ibigay ang sarili ko para sa Kanya kahit ano man ang mangyari? Handa ko na bang sundin ang turo ni Jesus sa pagmamahal sa kapwa? Ito yung kailangan natin sundin. Ito yung kailangan natin isipin. At the end of the day, or along the journey, minsan marirealize na natin na nagkamali ako. Kaya si Jesus, prinangka niya ang kanyang mga alagad. Maraming susunod sa Kanya, maraming sumusunod sa Kanya. Tinanong niya, sinabihan niya, ang pagsunod niyo ba sa akin, ito ba ay buong puso? Sapagkat hindi madali. Maraming mga sakripisyo, maraming mga hapis na mararanasan. Maraming kapahamakan na darating sa inyong buhay. Kaya ang ating unang pagbasa ngayon, kailangan natin ng karunungan ng Diyos. Kailangan natin manalangin na sana kung ano man yung mga desisyon natin sa buhay ay naaayon sa Kanyang kalooban. Ano man yung mga desisyon natin sa buhay, nawa sana sa karunungan ng Diyos at sa awa ng Diyos, may sa buhay natin ito. Ang ikalawang pagbasa, ganun din. Dahil sa magandang mabuting balita na dala ni San Pablo, ano ang kanyang naramnan? Kapahamakan, ilang buwan. Kaya ito din para sa atin ay isang paalala na ang pagsunod kay Kristo ay hindi madali. Tanong, kaya ko ba? Kahit ano man ang estado natin sa buhay, ikaw man ay reliyoso, ikaw man ay naglilingkod sa simbahan, ikaw man ay pari, ikaw man ay may asawa, may anak, sa bawat desisyon natin sa buhay, sa pagsunod kay Jesus, sa pagsunod sa Kanyang mga turo, ang tanging tanong, kaya ko ba? Kaya ko ba ang pag-aasawa? Kaya ko ba ang magkaroon ng anak? Kaya ko ba ang magkaroon ng pamilya? Otherwise, along the way, kawawa yung mga tao. Kawawa yung mga tao maapektuhan sa mga desisyon natin sa buhay. That is why we need God's wisdom. We need God's grace in every decision in our life. Sa pagsunod natin kay Kristo, sa pagsunod natin sa Diyos. Halimbawa na lang din sa paglilingkod sa simbahan. Maraming oras ang kailangan natin ilaan sa paglilingkod sa simbahan. Maraming mga meetings, maraming mga sakripisyo ang ating ilalaan sa paglilingkod sa simbahan. Kaya ko ba? Ito yung tanong natin sa ating sarili. At kailangan natin ng awat ng biyaya ng Diyos upang matugunan at maisabuhay kung ano yung mga desisyon natin sa buhay. Magsitayo po ang lahat. Ibayan po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin ito at huhukom sa nakabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggang. Amen. Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, nakakaya na namin pasalin ang mga krus at manatiling tapat mong mga tagasunod. Sikatan mo kami ng iyong liwanag at tulungan mo kaming maunawaan ang iyong karunungan. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa simbahan, may ayon nawa ni Papa Leon ng mga obispo, pari, diakono, at naming mga laiko, ang aming kalooban sa iyong kalooban, sa aming bawat pagpapasya at paglilingkod, sa bawat isa at sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa lahat ng lingkod bayan, gabayan mo nawa sila tungo sa landas ng pagiging tapat na tagasunod mo. Mahayag nawa ito sa mga batas at patakarang kanilang ipatutupad. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa mga mahal naming namayapa, tanggapin mo nawa silang muli sa iyong mapagmahal na mga bisig, lalong-lalo na silang mga mananatiling tapat sa iyo habang sila'y nabubuhay pa kapiling namin. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Ama naming makapangyarihan, gabayan mo kami, nagsusumamo, at ang lahat ng aming mga pagpapasya at pagkilos upang tulad ng iyong anak, manatili kaming tapat sa iyong walang hanggang kalooban sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kahulyalya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming may alay at naway magkaisa. Kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayong ipinagdiriwang. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Aming naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at paghiray. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin, sa nakatiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mong kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang pukalangta ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, pagod na banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ngayong simbahan ang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon naming Papa at ni Elias naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, at ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, Santa Perpetua, Felicidad, San Pablo, San Pedro, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas mo. Kami at Diyos sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinangabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo.
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang maniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mo kaming makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang ialay bilang aming tagapamagitan. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipagtanggol mo at basbasan ang mga kaanim ng iyong angkan. Ipagkaloob mo ang kalusugan ng buong katauhan at walang pag-iimbot na pagmamahalan at walang maliw na katapatan sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.